check up. So, hindi lang po ako nagpaano kasi sabi ko nga may COVID, di ba? So, yun, anytime magagamit na natin siya, di ba? Yun yung kagandahan. At saka, ang kagandahan dito, maaga po akong nag-start na mag-invest po dito sa Kaiser. Yan. So, ano ba yung Kaiser? Ano ba yung tinatawag natin Kaiser? Yung laging inaano ni IMG sa atin, no? So, example dito, yung K100, di ba? So, yung ating annual fee, membership fee, which is the 58,000. So, dito po, nakakatipid na po tayo ng 2 months, no? And the total membership fee, which is 411,750. So, bakit namin lagi itong i-recommend? Kasi po, si long-term healthcare, tatlo agad yung naipasok niya. So, meron na siyang healthcare, meron na siyang insurance, yung protection, and meron na po siyang investment. Yan. So, ngayon ito po yung ating first financial concept, yung ating, yan, so protection, di ba? Yan. So, ano ba yung purpose ng insurance? Ano ba yung purpose ng insurance dito? So, insurance is for protection, no? It should be anything happen to you. So, ito po yung pinaka-purpose ng insurance, protection po siya. Anong mangyari sa atin, protektado po yung ating pamilya. So, while insurance is not a fun topic, it is critical part of the financial strategy, di ba? Sabi minsan, bakit tayo kukuha ng insurance? Mamatay na ba tayo? So, hindi. Napaka-importante may insurance tayo. No, the same as kung may kukuha tayo ng bahay, kukuha tayo ng sasakyan, di ba, lagi nating pinapa-insure, tinatanong natin, magkano ba yung insurance ng sasakyan ko? Kung may 1 million ako, papa-insure ko agad ng 1 million. Or yung bahay ko, pag may ganito, kung 10 million yung bahay ko, papa-insure ko agad ng 10 million, di ba? So, ang tanong, yung mga nakatira sa bahay or nakasakay sa sasakyan, may mga insurance din ba sila? Di ba? So, yun yung lagi nating tandaan, no? Napaka-importante na insurance. So, dito namin na-realize sa IMG na kailangan pala nating pag-aralan o kailangan pala talaga natin i-secure yung ating mga insurance. Yan, di ba? Pinapa-insure natin agad yan. Yan. So, ang tanong yan, kung naka-insured ba tayo? Di ba? So, lagi nating tandaan na tayo mismo, dapat naka-insured, lalo na yung mga breadwinner, naka-insured dapat yan, no? Yan. Kahit kami nga, mga anak namin, pina-insured na rin namin. So, hindi natin alam kung anong mangyari sa kanila. So, at least naka-insured natin po sila. Di ba? So, life insurance ensures your family ability to continue on without being financially devastated. Hindi po sila mahihirapan. Kaya sabihin mo kung nawala na yung breadwinner or nawala na yung mga nagtatrabaho, at least hindi po sila mahirapan. Yun po yung pinaka-objective ng insurance. Bakit tayo kukuha ng insurance? No? Hindi po yung gusto nang mamatay, hindi po gano'n, no? Ang pinaka-ano ng insurance is ma-protect, mabigyan po ng protection yung ating pamilya. Yan. So, ano po yung life insurance, no? So, ito po ay income replacement. Ito yung tinatawag nating income replacement. Yan. So, for example, yung ating monthly income nasa times 12, times 10, no? So, example dito, nasa 20,000 yung ating sweldo. Then, i-times 12 natin, which is we can have 240,000. Then, times 10. Yan. Diba? So, meron tayong dapat na 2.4 million. Diba? So, money needed to work for your family. Ito yung kailangan natin para po, kahit anong mangyari sa atin, kahit wala man tayo, at least kailangan mabuhay pa rin yung ating pamilya. So, di ba, kung meron tayong 2.4 na insurance, then i-invest po natin siya at 10% per annum. So, ibig sabihin, di ba, ito yung minimum investment. Ibig sabihin, meron siyang makukuha na 240,000 per year, no? So, yan po yung annual interest, no? Divided by 12, so ibig sabihin, meron pa rin siyang makukuha every month na 20,000. So, ito po yung gagastusin ng ating pamilya para po continue pa rin po silang nabubuhay. Continue silang kakain, continue silang mag-aaral. So, ganun dito. Kumbaga, kahit anong mangyari man sa breadwinner, naka-insure po yung kanyang pamilya. Ayan. So, ito naman po yung ating eliminate debt, no? So, bakit kailangan natin eliminate yung debt? Yeah, so that can turn into the disease. So, naging sakit po siya, no? Kung mahilig tayo ng utang yan, magiging pala utang tayo. Kung kahit nababaon na tayo sa utang, utang ng utang pa rin, di ba? Yeah, so it could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So, ito pa yung nagkocontrol ng buhay natin, no? Minsan, pag gusto na nating mag-resign or gusto na nating umuwi na Pilipinas, hindi po tayo makauwi dahil po marami tayong utang na binabayaran. So, una-una, ito po, no? Credit card. Diba? Malaki po yung masyadong interest ng credit card. Kaya nga sabi ko nga, as much as possible, ayaw ko ng credit card, no? Then yung mga sasakyan, diba? Pag may mga loan tayo ng sasakyan, kaya may pinakita nga yung anak ko, kinompute ko, sabi ko, magbabayad ako ng 5 years, magkano yung i-interest ng sasakyan.
isipin mo, in 5 years, nag-i-interest na siya ng 200,000 kung hulog-hulugan mo yung sasakyan. Eh sabi ko, bakit ako maghuhulog ng sasakyan kung may pera ako, i-cash ko na lang. Kasi nga, napakahirap, tutubo at tutubo siya. Kumbaga masyadong malaki po yung tinutubo sa atin ng bangko. No? So yung 200,000, pwede na natin siyang matipid. Next is yung bahay, no? Ito po, no, napakalaki din po, no, pag may loan tayo sa bahay. Kumbaga, kung isipin natin for how many years natin siyang bayaran, magkano po yung interest na earn natin, no? Magkano po yung interest na sinisingil sa atin dahil po sa loan natin sa bahay. 'Di ba? So sabi ko nga, ang ginagawa namin ngayon is nag-invest kami, no? So invest kami sa mga property na pwedeng mag-earn sa amin. So pagdating ng time na pag-earning na po siya, so pwede namin ibili ng bahay namin. So hindi namin siya pinangutang. Kumbaga earning po, kumbaga galing po sa mga earnings namin yung pambili ng bahay. Yan. So unang-una, no, we should increase our cash flow to fast track debt payment. So una-una yan po yung gagawin natin para makabayad tayo ng utang natin. Dapat increase natin yung ating cash flow, no? Especially sa credit card, wag po tayong magbayad ng minimum lang, no? So as much as possible, bayaran natin kung magkano yung due amount ng credit card, bayaran natin siyang ang buo. Okay? Change the habit of borrowing to the habit of earning extra income. So imbis na mangungutang tayo, 'di ba? Nasa-short tayo, nangungutang tayo, anong gagawin natin? Mag-ano na lang tayo, mag-earn tayo ng extra income para imbis na iutang natin, may extra pera tayo para may sarili tayo. Kumbaga hindi na po tayo mangungutang, 'di ba? And you'll get out of debt sooner and live a worry life free, no? So pag naintindihan natin 'to at alam na natin paano natin iwasan yung mga utang, darating yung panahon na mawawalan tayo ng utang, 'di ba? Kaya kami nga dito, kaya kami may mga utang, may loan kami, kumbaga nagulugulugan din po kami ng mga investment namin. Puro yun mga investment. So yun yung hinugulugan namin ngayon. Pero sabi ko nga, dumating yung time na mag-earn na po yung mga investment namin. So sabi, pwede na mag-resign, pwede na mag-retire. At least meron na po tayo, kumbaga yun yung tinatawag nating money working for us, no? Yan. So yan, di ba? Iwasan natin yung utang kasi napakahirap po, no, pag maraming utang. Yan. So number 4 is emergency fund. So dapat may mga emergency fund tayo kasi 'di ba? Yan po yung mga emergency yan, nagkakabagyo. So anytime kung wala tayong pera, so anong gagawin natin? O magkakagilap tayo kung saan tayo mangutang ng pera. O pag nagkasakit, especially pag nagkasakit, marami na kaming experience, no, na maraming nangungutang dahil nagkasakit yung kanyang pamilya or minsan nanganganak, 'di ba? So yan, 'di ba? At least ano yun natin yan, iwasan natin, kumbaga mag-ipon tayo, may mga emergency money tayo para if ever anong mangyari, yan, may panggastos tayo. And yan, nasira ang kotse, di ba? Kung nasira yung kotse mo, anong gagawin mo? Hihiram ka na naman kasi walang pera. So as much as possible, meron din po tayong pera na naka-allocate para din po sa maintenance ng mga sasakyan. Yan, yung pagpapalibing, di ba? Nakakahiya naman kung namatayan tayo at kung kanino tayo nang hiram ng pera, di ba? So at least man lang meron tayong perang panggastos, pampalibing ng ating pamilya. Kaya po, mga calamities, yan, pagsabog ng bulkan, mga calamity, mga bagyo, di ba? Yun, mga emergency yan. Or even po yung pambayad ng school, di ba? Minsan ginagawa ng emergency pag nag-tuition, kung saan-saan ang manghiram ng pera kasi wala nang pang-tuition sa mga anak. So dapat paghahandaan din natin yan. So lahat ng mga bagay, no, lahat ng mga pang-emergency, dapat naka-allocate po, nakahiwalay na po siya para dumating yung time na magkaka-emergency tayo. Hindi po tayo manghihiram. Kasi po nakakahiya, di ba? Ako minsan nahihiya ako kasi dati po, din po, no, nabaon din po kami sa utang, kaya sabi ko nga parang ayoko rin na kumbaga maranasan ko yung nanghihiram, kung kanino nanghihiram kasi po nahiya, kumbaga nakakahiya, di ba? So yun po yung iiwasan talaga natin, di ba? Yan, so build an emergency fund. No matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Mangyayari at mangyayari yan. Kaya sabihin mong ayaw mo ng bagyo, magkakaroon talaga ng bagyo. Sabihin mo ayaw magkakasakit talaga. So hindi mo siya maiiwasan, hindi natin siya makokontrol. So to prepare for life-lethal disaster, set up an emergency fund to help pay the unforeseen expenses. So example ng mga unforeseen expenses lang, last year, yung nagkaroon tayo ng pandemic, o maraming nawala ng trabaho, tapos maraming nagkakasakit, yan, di ba? Mga emergency yan. Yung iba biglang namatay, o dahil nagka-COVID, namatay, o di ba? So hindi mo maiiwasan yan, or even po yung mga
catastrophe, no? Yung mga bagyo, earthquake, so meron at meron, mangyayari talaga yun na hindi natin inaakala na mangyayari ngayon, no? So, hindi naman natin paghandaan, next year na lang ako mag-emergency fund kasi hindi naman ako magkaka-emergency ngayon, hindi po, no? Anytime po, darating po yung emergency sa atin. Yan, so, save at least 3 to 6 months of your total expenses, at least total salary po natin, no? Nakahiwalay po siya, no? Naiipon na po natin siya. Yan, so example, may salary tayo na 20,000, then times 3. So, ibig sabihin, pag single tayo, wala tayong pamilya, ibig sabihin, meron tayong 60,000 na nakahiwalay para sa ating emergency fund. Pero pag nag-asawa tayo or may pamilya tayo, at least meron tayong 120,000 na nakaset aside para sa ating emergency fund. Yan. So, next is the investment. So, yun, pag na-secure na po natin yung mga investment. So, ano ba yung investment? No? So, iba't ibang uri ng investment. No? So, yan. Sa karamihan natin, no, dapat alamin natin ano yung mga investment. No? So, unang-una, meron tayong real estate investment. So, yun po yung mga investment sa mga asset, no? Pag mga condominium, bahay, papaupahan. So, ang tawag kasi dyan, investment. So, kung isipin natin na yung bahay natin, pwede siyang mag-earn ng income pagdating ng panahon. Real estate investment siya. Next is the common stocks, no? Yung mga stock, yung mga nag-invest tayo sa mga stocks, bumibili tayo ng mga stocks ng company, yan mga common stocks, no? Preferred stocks, meron din po mga bond fund, yan sa government naman yan, no? Nag-invest tayo sa bond fund and even money market. So yan po, naka-invest po yan sa mga iba't ibang klaseng mutual fund. Ibig sabihin ng mutual fund po tayo nag-invest, no? Yan. So ito naman po yung second financial concept na tinuro sa atin, no? Yung Rule of 72. So actually, ang naka-discover sa Rule of 72 si Albert Einstein. So, sabi ni Albert Einstein, 72 divided by the interest rate, no? Ano ba yung interest rate? Kung magkano yung interest natin sa mga investment natin. So, it will give the number of years for your money to double. So, hindi lang po sa investment, kahit sa utang, no? Sabi ko nga sa credit card, pag nag-interest ng 3%, o times 12, o ilang percent yun? So, 36 years, at 36%. So, 72 divided by 36. So, ibig sabihin, every 2 years po, nagdodoble yung ating utang. So, the same din po yan sa savings natin. Kung nag-earn tayo, kung nag-i-interest yung ating savings at least 12% or 20%, ilang years ba magdodoble yung ating pera, no? Dito natin malalaman, di ba? So, yan po yung Rule of 72. For example, nag-open tayo ng savings sa ating bank account. Yan, so nagbigay yung bangko, no, ng 1%. No? Actually, ngayon nga, mas less pa yan sa 1%. So, example dito, 1%. So, ibig sabihin, 72 divided by 1, every 72 years, nagdodoble yung ating pera. Yan. So, yan po yun, no? Malalaman natin dito, every 72 years. Kaya nga minsan, hindi natin alam na yung pera pala natin sa bangko, nagdodoble din yan. Pero, for how many years pa magdodoble, no? So, kaya nga, minsan, yung pag-uwi ko, sabi ko nga, magkano lang naman tinubo ng pera ko dun sa bangko? For how many years? Para lang din natulog yung pera ko sa bangko, no? Earning very, very minimal interest. Yan. So, dito po sa example ng Rule of 72, for example, 72, nakaano tayo ng 4% na interest. So, ibig sabihin, every 18 years po siya nagdodoble, no? So, dito po, age 29, nag-invest tayo ng 100,000. Pagdating ng age 65, nagiging 400,000. So, for example, nakahanap tayo ng 12% per annum, especially pag nag-invest tayo sa equity. Usually, sa equity po ito naka-invest. So, ibig sabihin, 72 divided by 12, every 6 years po nagdodoble yung ating pera. So, dito po, age 29, meron siyang 100,000. Pagdating po ng age 65, meron siyang 6.4 million, no? So, di ba, napakalaki po ng difference, no? Kaya sabi mo, dito lang ako kasi safe, ganon, no? So, hindi natin alam pag naka-invest tayo dito sa mga equity, napakalaki po yung tinutubo ng ating pera. So, people who don't understand how money works, they end up working for money. Pag hindi natin naintindihan, doon lang tayo sa bangko kasi safe yung bangko, no? 1%. So, ilang years pa bago magdoble yung ating pera. So, dapat maghahanap talaga tayo ng pera na pwede siyang mag-earn, no? Pwede niyang i-earn ng mas malaki, no? So, people who understand how money works, they let money work for them. So, kung alam natin paano natin laruin yung pera natin, paano natin i-invest, so, darating yung panahon na marirealize natin na marami na pala tayong ipon at yung pera na po yung magtatrabaho para sa atin. No? So, mag-earn na siya ng mga invest. Actually, yung mama ko, yung amo niya sa Hong Kong dati,
matanda na, no, pero ang dami nilang investment. Kaya nga sabi nga niya, yung pangpa-dialysis ng amo niya, doon po, interest lang po ng investment yon. So yung kanyang pera, yung pera niya na ininvest doon, hindi po nagagalaw yun. No? Ang interest lang po, no? Pag nakaka-receive sila ng interest, yun po yung ginagastos nila. Binibili nila maintenance nila, ginagastos nila pang dialysis. So kumbaga yung pera na inipon nila, yun yung pinamana nila doon sa kanilang anak. Di ba? So napakaganda no na yung pera na pinaghirapan mo, hindi natin magagalaw, hindi mo mauubos kasi nga naka-invest po siya sa proper investment. Di ba? Yan. So ngayon po, ito po yung compound of magic interest. No? So, did you know that you can actually be multi-millionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 pesos a month for 30 years. So, paano natin gawin yun? No? Makakaipon tayo ng 3.5 million, no? Every month, nagwa 1,000 lang tayo. Yan. Kunwari, yung trabaho natin, hindi naman ganun kalaki yung sweldo natin. O, invest lang tayo, lagay lang tayo ng 1,000 na 1,000. So, pagdating ng 30 years, pwede tayong makakaipon ng 3.5 million. So, paano ba to kumita ng 3.5 million, no? So, dapat alamin natin yan, no? Dito po sa IMG, tinuturo po yan kung ano yung gagawin natin doon, no? So, ito naman po yung third financial concept, no? Ito po yung pagbata tayo, yan, marami tayong responsibility yan, maraming yan, pagkain, shelter, clothing, education, yan, mga anak natin. So, marami, no? Kumbaga, wala pa tayong masyadong ipon. Pero lagi nating tandaan, no? Pag tumatanda tayo, di ba? Yan, no? Tumatanda tayo. So, dapat lumalaki din po yung ating savings. Kasi po, hindi po habang buhay na, yan, dapat pag matanda na tayo, marami na tayong ipon. And at the same time, yung ating responsibility, pababa din. No? So, hindi pwede na matanda na tayo, ang dami pa nating responsibilidad. So, as much as possible, na pag tumatanda tayo, bumababa din po yung ating responsibility, no? So, nakakatapos na yung mga anak natin. Yan, so yan, nakakaano na sila. So, umaga, yung sweldo natin sa atin na yan, so iipunin na natin yan. So, for example, kami, yung isang anak namin nakatapos na, so wala na kaming, kumbaga, hindi na namin siya ginagastusan. So, imbes na yung tuition niya, nilalagay namin sa investment namin. Di ba? Kasi nga, gusto namin na makakaipon talaga kami ng mas malaki kasi ang hirap-hirap po talagang magtrabaho na habang tumatanda tayo, nagtatrabaho pa rin tayo. Di ba? Ngayon, dito sa buhay natin, di ba, yung life, no? Yung if, di ba? Sa gitna niyan is if. So, ano yung if? If I die too soon, ano yung kailangan natin? We should protect your family. Kailangan po natin protection ng yung ating pamilya. So, kailangan natin ng instant money or insurance. Kaya nga, dapat meron din tayong protection kasi hindi natin alam kung mamatay tayo na maaga or yung pangalawa naman, what if I live too long? Pag mabuhay tayo ng matagal, no? Actually, meron kaming sa ano namin is matagal pong mabuhay, no? Yung lola ko, mga 90 years old, 95. Meron pa ako isang lola ngayon, 97 years old, hindi pa namatay. Diba? So, mahaba po yung buhay namin, diba? So, dapat protection ko yung aking sarili. Hindi naman pwede hanggang tumanda, nagtatrabaho pa rin ako. Kaya nga, kumuha kami ng mga investment. And, dapat mabuhay tayo sa interest. Kaya nga, yun yung sinasabi ko na money working for us, no? Pag tumanda tayo, yung pera ang magtatrabaho para sa atin. Diba? Yan. So, decide now, no? Dapat mag-decide tayo. Hindi tayo bukas na lang, or susunod na lang, or wala pang pera ngayon. So, dapat mag-decide tayo, no? Sabi ko nga, nung time na hindi po ako nagdadalawang isip pag ganito na mga investment na, kasi po, gusto ko pong matuto, no? Paano po palaguin yung aking pera. Ayaw ko pong natutulog yung pera ko sa bangko kasi po, sayang yung time. For how many years na, actually, may kausap ako sa Mexico, sabi nga sa akin is, sabi nila, alam mo, just kontento na sila. May mga million sila na sa bangko lang. Sabi niya, alam mo, just kontento lang sila yung pera nila na sa ano. Tapos, nung time na nag-usap kami, sabi nga niya, may isang ano doon, sabi niya, parang gusto niya kasi 1%, no? Ngayon po, less than 1% na lang po yung tinutubo sa bangko. So, as much as possible, sabi ko nga, kung marami man tayong pera, ilagay natin siya sa proper investment, no? So, marami po dito, kaya nga dito sa IMG, ang dami-dami nating partner na pwede nating ilagay kung saan natin ilalagay yung ating pera. No, yung time na umuwi ako, yun yung una kong hinanap. Kaya nga meron tayong partner dito na si Ramper, which is siya po yung nag-ano sa atin, ano yung mga investment na pwedeng magbigay sa atin ng napakagandang interest na maganda yung company na pwede nating pasukan. Yan. So, dapat mag-decide tayo, no? Yan. So, knowledge without action is useless, no? So,
yon, alam na natin, no? Alam natin kung dapat ganito tayo mag-ipon, pero hindi naman natin ginagawa, no? Pinagpaliban natin, nilalagay lang natin sa kabilang pinapalagpas lang natin. So, minsan hindi natin mamalayan, dumating yung time na tumanda tayo, wala pa rin tayong ipon. So, magiging useless kahit araw-araw tayo nakikinig or araw-araw tayo uma-attend ng webinar, hindi naman natin ginagawa, magiging useless din po yung ating natutunan, di ba? Yan. So, ito po yung dalawang options sa buhay natin. Yan. So, money, work for money until you die, no? Nagtatrabaho, kaya nga, di ba? Actually, may kasama ko sa trabaho, dati din po ako nagtatrabaho as inventory controller sa isang company. May kasama ko doon, parang 70 years old. So, naawa ako sa kanya kasi nga uubod-ubod na. Ibang lahi siya, pero yun lang yung example ko no, na age 72, no? At the age of 70, nagtatrabaho pa rin siya para sa kanyang anak. So, isipin mo, no, na, kumbaga, bakit gano'n, no? Minsan naawa ako, sabi ko, bakit tayo mag-resign? Sabi ko, yung mga anak niya, professional niya, pero sabi niya, may isa pa siyang anak na pinapaaral pa niya. Ayun ko, yung parang nagmamaster pa yata doon sa London, sabi niya. Pero in short, naawa ako sa kanya kasi nga, ang tanda-tanda niya at the age of 70, uugod-ugod na nagtatrabaho pa rin. So yun yung ayaw ko mangyayari kahit sa aming mag-asawa. Sabi ko nga, mai-enjoy naman natin yung ating retirement, no? Na medyo bata pa tayo at saka nakakapasyal pa tayo sa ibang bansa. Siyempre, pag tumanda tayo, hindi na tayo nakakapasyal. Dito na tayo sa bahay kasi nga nakakapagod din mamasyal. So, dapat i-enjoy natin yung ating pinaghirapan, no? Or, yan. So, let money work for us. So, yun yung ito yung pinaka-objective namin na dumating yung time na yung money na po ang magtatrabaho para sa amin, no? Ito yun yung in-example ko kanina, yung amo ng mother ko na nasa Hong Kong, no? Puro matatanda sila, pero bakit? Ang dami-dami nilang pera, ang dami-dami nilang investment, yun na po yung bumubuhay sa kanila, no? So, nung time na namatay sila, yung kanilang pera na pinag-ipunan, na pamana nila sa kanilang anak. So, di ba napakaganda na yung pinaghirapan nating pera hindi nauubos, no? Kasi nga, nilalagay natin sila sa tamang investment. Yan. So, ito pa yung solution, no? Learn how money works. Ito yung pinakaano natin, dapat matutunan natin paano magtrabaho yung ating pera, no? Kaya nga minsan nakikinig ako sa mga YouTube or even kanina nga nakinig din po ako sa ibang seminars, no? Ang ganda-ganda. Kumbaga every time na nakikinig tayo, every time na natututo tayo, no? Kumbaga naano natin at saka hindi lang po natututo, kumbaga i-apply natin sa buhay natin. I-apply natin kung ano yung mga natutunan natin, di ba? Yan. So ngayon, ito po yung si IMG, no? Sabi nga dito is a new world of possibilities, no? IMG new concept is to build to assist people who want to help build their financial foundation. So ito lang naman yung ginagawa natin, tinutulungan natin yung bawat isa na matuto sila paano nila i-build yung kanilang financial foundation. Yung ina-assist lang namin, hanggang ngayon nag-assist pa rin ako, ang dami-daming tatanong, even minsan mga iba-ibang tinatanong. So ina-assist natin lagi sila kasi tinutulungan natin sila paano sila maging, kumbaga paano sila mag-retire ng maayos. No, so even ngayon may ano ako sa Riyadh, no? Every time na siya sa akin, sabi nga niya parang nagpapasalamat sila kasi nga na-open sila dito sa ganitong ni IMG, no? So ito po yung platform ni IMG, nakakatulong siya sa maraming tao. So pag nakinig tayo ng mga leaders, doon natin nakikita ang dami-daming tao na binago po ni IMG, no? Binago yung kanilang buhay, di ba? So, una-una, ito po yung platform ni IMG. We will be get educated on all aspects of personal finances. So, nai-educate po tayo. Nai-educate po tayo saan natin nilalagay yung pera natin, paano natin i-handle yung ating mga finances. Dito po sa IMG, tinuturuan na po tayo. Next is we have access to hundreds of financial products and services. So, since na ini-educate na tayo ni IMG, binibigyan na tayo ng access sa kanilang partners. Ang dami-daming partners ni IMG. Sabi ko nga, nung pag-uwi ko, una-una kong hinanap yung isang partner nila kasi nga, sabi ko nga ayaw kong mawala yung aking end of service, doon ko nilagay, and which is hindi ko po siya pinagsisihan, no? Kasi po, ngayon po is nag-earn na po siya ng almost 10% po. Isipin mo, in 6 months time, no? So, nag-earn na siya ng 10%. At nandoon lang siya, hindi po siya nawawala, di ba? And, we receive trainings and support to manage your money. So, dito po sa IMG, ang dami-daming trainings, ang dami-daming talk, no? Para po matuto tayo, no? Paano natin i-manage yung ating pera. Yun lang naman pinaka-objective ni IMG na tinutulungan niya yung bawat tao, bawat Pilipino na i-manage yung kanilang pera. Diba? Yan.
So ito po yung top 48 benefits na binigay sa atin na IMG na pag international coded tayo and pag PH coded naman is meron tayong 39 benefits. Unang-una, yan, di ba? Meron tayong automatic po sa ating membership, meron tayong 1,000 Soldibo Strategic Mutual Fund, no? Nilalagay na agad siya ni IMG sa atin. And we have also free 100,000 group accident insurance pag Philippines, pag international naman, meron tayong 600,000 group accident insurance. So, dito pa lang sobrang bawing-bawi na tayo, no? Kumbaga hindi ka nalugi sa mga benefits pa lang nakukuha natin sa IMG. Sabi ko nga, sa IMG is one of the generous na company, hindi po niya tayo pinagdamot, no? Sa kanilang mga earnings, binibigyan tayo ng maraming benefits. Next is Service of Everest Memorial Concert, no? So, libre po. Once na naging member tayo at may nangyari sa atin, pwede natin kontakin si Everest, no? At libre po yung kanilang services. So, ang babayaran lang natin yung mga ginastos nila, yung mga kabaong, yung mga kung anong mga ginastos nila, yun lang po yung babayaran natin. Next is we have unlimited consultation in all Kaiser Medical Center. So, kung may malapit na Kaiser Medical Center sa lugar natin, kahit ilang beses tayo pabalik-pabalik doon, no? So, meron tayong unlimited consultation. Next is free 2 pair of eyeglasses in all De Los Reyes Optical Clinic. So ito po no, actually kaka-receive ko lang din po ng eyeglasses ng anak ko, no. So worth 4,500 po yung kaniyang frame, no. So sabi ko nga si IMG kasi si De Los Reyes at si De Los Reyes binigay niya po yung best lens sa anak ko, kaya natagalan yung shipment kasi nga hinanap talaga nila yung pinakamagandang lens, no, na which is naging, sabi ko nga minsan nainis ako kasi sa tagal ng shipment, pero doon ko na naghanap pala sila ng magandang lens na mag-fit po doon sa anak ko. So sabi ko nga maging proud tayo kasi sa lahat po ng partners ni IMG kumbaga binigay na po sa atin yung mga best possible option sa atin dito ni IMG, no? So pay one time for 500 and get 50,000 Fidelity Group Life Insurance. So sabi ko nga lahat ng member ni IMG, i-grab na nila to, magbabayad lang sila ng 500 pesos. Meron na silang 50,000 worth of Fidelity Group Life Insurance. So, di ba isipin mo 500 tapos meron ka na agad na 50,000 na life insurance. So, be a partner in the financial industry. So, marami tayo, no? So, as member ni IMG, maraming binigay sa atin. No, sabi ko nga, lang natin, pag-aralan natin kung sino yung mga partner ni IMG. No, dito po matuto tayo mag-invest sa tamang lalagyan, no? Hindi po tayo mai-scam. Magagandang company ang pinaglalagyan natin. Kaya nga, sabi ko nga, as IMG member, we are very proud na i-share namin kung ano yung pinaka-mission ni IMG. And we have also unlimited access to all financial products. So ito yung sinasabi ko, no, na meron tayong unlimited access sa iba't ibang financial products. So even po yung mga non-life, health insurance or mga insurance, ang dami. Even kami, doon na po kami, no, yung sasakyan namin, doon na po nakalagay sa IMG since sa member ni IMG, meron tayong 15% na as much as 15% na binibigay sa atin ang ating non-life insurance. And hindi lang po yun, no? Binibigay pa sa atin ang pinakamurang insurance, no? So tayo ng quotation, tapos kung okay sa yung insurance, no? Kasi nung time na nagpa-insure ako ng sasakyan ko, sa ibang insurance, pag hindi po sa under IMG, 18,000 yung babayaran ko. So nagpa-quote ako dito sa IMG, ang binigay sa akin na sa 12,000. So less 15% pa, magkano na yung binayaran ko sa insurance ng aking sasakyan. Diba? So doon pa lang ang laki-laki na pong natipid natin, no? And we have also unlimited training and seminar. So dito pa lang libre din na to, no? Dito sa B1 pa lang, ang dami-dami nating training. Ngayon nga, meron din doon sa Dragon, mga product training naman. Kumbaga, hindi na po tayo magbabayad, no? Kasi ang dami-dami dati po, nung nag-a-attend ako ng ganito, nagbabayad po tayo ng entrance fee. So dito po, no, libre na po, no? Libre na, wala na pong babayaran. And we have also, plus all other benefits that await. So, ang dami-daming, sabi ko nga, ang dami-daming benefits na binigay sa atin si IMG. So doon pa lang sa portal natin, doon natin makikita ano ba yung mga benefits na binigay sa atin ni IMG. Yan. Yan, so ito yung mga partners natin, di ba? So meron tayong partners sa healthcare, life insurance, investment. Yan, sa investment, sabi ko nga, mamili ko anong investment gusto nyo, pwede kayong maglagay. Meron tayong sa real estate, mga partners natin. So pag member tayo ngayon, kakatanong ko lang doon sa SMDC. So until July 30, si SMDC is nagbigay po sa atin ng 8%. So kakatanong ko lang kanina sa kanya kasi sabi ko nga, ano bang
may mga parang nakita ko sa Facebook na merong rent to own si SMBC. So apply pa ba yung ano ni IMG? So tinanong ko siya, so hanggang July 30 is nasa 8% pa rin po yung commission na binibigay ni SMBC sa atin. Next is the general insurance, no? So ito po yung sinabi ko sa inyo na yung ating mga non-life. So pwede po tayong mamili ano yung mga general insurance ang gusto nating kunin dito. And we have also allied services. So iba't ibang allied services po yung naging partner ni IMG. Sabi ko nga, pag-aralan lang natin sino yung mga partner ni IMG, no? So hindi po tayo magsisisi bakit tayo nag-join dito sa IMG. Yan. So aside from that, we have also rewards, no? Gawin lang natin yung mission, mag-share lang tayo, no? Tulungan natin yung bawat pamilya, di ba? So ang dami-daming benefits, ang dami-daming rewards na binibigay sa atin ni IMG, no? Even ito po, travel the world, yan, world class recognition, no? Meron tayong rings, pins, watch, and even cars ibibigay po sa atin ni IMG. And ito po yung lagi kong nare-recommend, no? Lalo na pag nasa Pilipinas tayo, sabi ko nga, i-avail natin po yung free HMO coverage, no, for MD, SMD, and executive. So as much as possible, pag naging MD tayo, meron po tayong chance, no, na mag-avail ng ating short-term healthcare worth 70,000 per MPL, no. So kami po nakuha na namin yung aming free HMO coverage, no. So yun, anytime hospital ako, so meron na po akong short term na magagamit ko. So hindi ko na magagamit yung aking long term. So which is yung long term ko, investment ko na yon. So yun yung anuhin ko na pag tumanda ako, meron pa rin akong healthcare, no, na paggagamitan ko, di ba? Yan. So control your future, no? The future is in your hands. If you want to become wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Ito laging tinuturo sa atin ni IMG, do it yourself, DIY. No, kaya nga ang dami-daming trainings, ang dami-daming learnings, ang dami-daming inaano dito tinuturo si IMG kasi ang gusto ni IMG magiging do it yourself. Tayo mismo ang magmamanage sa sarili nating pera, hindi po ibang tao. Kaya nga, di ba, ang hirap po kanina po na kanina na scam siya ng ganitong amount kasi hindi niya alam paano niya i-handle yung kanyang pera. So dito sa IMG tinuturo na po sa atin yan, no? So nasa sa atin yan kung gusto nating i-grab yung opportunity, gusto nating gawin yung mission na gusto nating matuto. So ito po yung gagawin natin, no? Pag-aralan natin kung ano yung mga nandito sa IMG, di ba? So be your own money manager. So tayo mismo. So understand, una understand how money works. I-understand natin paano magtrabaho yung pera and make money work for us. So darating yung time, dapat yung pera ang magtatrabaho para sa atin, no? Kaya nga, kung bata pa tayo, nagtatrabaho tayo, invest lang, no? Kahit sabihin mong, ako dito, hindi naman sa nagtitipid, kumbaga, kinokontrol ko rin yung mga expenses kasi ayaw ko nga na wala po akong ipon. Gusto ko po na kahit nandito ako, nakakapag-ipon pa rin ako. Diba? Yan. So, take the action, build your future now. So, dapat i-build na natin yung ating future ngayon pa lang. So, yan, no? So, when million things can bring you down, find one reason to keep you up. So, di ba, maraming mga taong nanghihila sa atin, nagdi-discourage. Actually, kami, ang dami-daming rejection. Sabi ko nga, huminto din po ako ng 5 years kasi nga, sabi ko nga, bakit kailangan ko pang i-share? Kaya ko namang mag-ipon sa sarili ko, no? Pero sabi ko nga, no, nung time na bumalik kami ng husband ko dito sa IMG, ang pinaka-ano namin is yung aming dream na sana maging successful kami, no? Pag nag-retire na kami at hindi na po kami aasa sa aming mga anak. Yun yung pinaka-ano ko kasi sabi ko nga, ang hirap-hirap po na magiging burden pa tayo sa mga anak natin. Kahit ngayon nga yung nagtatrabaho yung anak ko, hindi ko po siya inuobliga, no? Sabi ko nga, yung sweldo mo, ano mo yung sa sarili mo, ang iniling ko lang sa kanya, na yung part ng sweldo niya is ipunin niya, no? Hindi ko siya inobliga na gumastos sa bahay, magbayad ng kuryente, no? Kumbaga ako na po bahala niya, no? Kasi nga, kawawa naman nun, nakakatrabaho lang, tapos obligahin pa natin. So, dapat mag-i-enjoy din po sila sa kanilang mga kinikita, no? So, yan po yung lagi nating tandaan na kung may mga rejection tayo, sabi ko nga, continue lang, no? Darating yung time na makikita natin sino yung maging partner natin dito sa IMG na tutulong sa atin para maabot natin yung ating mga pangarap. Yan, no? Yan, so ito yung mga chat natin, di ba? Sa IMG, no? World team, one dream, one system, one heart. So, lagi, sabi ko nga, isang team, kasi magtutulungan ang ano kasi dito sa IMG, sa team namin, tinutulungan pa rin namin sila na maging successful po sila dito sa IMG. Yan, so, yan, maraming salamat sa atin, no? So, kung sino yung mga
Yan. So, umabot pa na tayo ng 17. So, kung may mga katanungan tayo, no? Congratulations, Ma'am Jasmine. Yan, bigyan natin ng virtual clap si Ma'am Jasmine. Yan. So, kung may tanong tayo, yan, at least ano ng mga bagong members natin. Yan. Good evening, Ma'am Jasmine. Ay, ma'am. Yes May tanong po. ka, ma'am? Salamat po sa napakaganda at napakalinaw na explanations po. Okay, ma'am. May tanong ka, ma'am? Wala naman po. Shout out ko lang po yung nag-attend sa akin nakasin ko si Ma'am Chari po, si Bastian. Baka may question po siya. Wala naman po, understandable naman po yung webinar. Okay. Thank you, Ma'am Chari. Thank you. So, may mga katanungan pa ba tayo or Shout out mo muna, Ma'am. sige, shoutout ka muna. Shout out mo muna dito, Ma'am, na invited mo. Okay, shoutout ko lang yung ano ko. Actually na ayan si Ma'am Kiko, yan si Bro Ari. So nandito sila yung bago naming member. So yun lang talaga yung ano ko na at least madala namin sila dito sa sa ginagawa natin dito. Magiging missionary din po sila at marami tayong matulungan. Yan, so sila Sir Rolando, yan Mary Ann. So thank you po sa atin yung mga nag-join, si Ma'am Chari, yan si Sir Jose, yan si SMD Tony nandito din po. Yan, baka may shoutout ka SMD Tony, yan si Sir Matthew, yan si Sir Melvin. Ma'am, good evening po. Yes po sir, may tanong ka Opo. sir. Bali, welcome po lang po si Mami Patas Piras tsaka Beverly Reyes po na andyan po ngayon. Yan, ito yung mga ano pa ba tayo, mga leaders, yung mga ano natin. Ang question ko po, ma'am, Sige sir, go ahead sir. ang question ko po, di ba po meron tayong yearly accreditation na 1.5? Maapektuhan po ba yung benefit ng Kaiser kung halimbawa nalimutan magpa-credit? Ano naman, actually sir, ang disadvantage lang doon sir, pag for example, nakalimutan natin, no? Ang disadvantage lang doon sir, unang-una sir, actually nangyari din po sa isang ano namin yan ngayon. Unang-una, for example, may kukuha ng Kaiser sa'yo. So, hindi mo na-renew yung accreditation mo. Automatic po, yung commission natin doon is makaka-cancel po siya. Pero on the part po nung kumuha ng Kaiser na nag-member din, wala naman pong effect sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin po yung benefit na. So, tuloy-tuloy. Parang ikaw lang yung ano sir, pag hindi na ano yung ano mo sir, pag hindi ka po na ano sa accreditation. Pero pag nagbayad ka naman ng accreditation sir, mababalik naman yung ibang benefits din. Except lang po yung sinabi ko na if ever may kumuha sa'yo ng Kaiser tapos hindi ka naka-renew within the span of time, yung commission doon is automatic po makancel po siya. Yeah, okay pa. Okay. Thank you po. Yes po. So, kung gusto nating makita yung sa mga bago, kung gusto niyang makita yung portal, i-share ko lang yung portal ko para may idea tayo ano yung mga sinasabi naming portal, 'di ba? I-share ko lang ha para may idea tayo paano yung nasa loob ng portal. So, 'di ba pag nag-member tayo, no? Kasi ilit lang. Para makita lang natin ano yung nasa portal natin. Sabi namin yung mga benefits na binigay sa atin ni IMG. So, magla-login tayo, no? So, once na naging member na tayo, so dito po tayo sa members login, no? So, ito po, provided na po to sa atin ni IMG, no? Binibigyan po tayo ng user ID and yung ating password, no? So, ito po yung dito sa akin, yung ID po ng husband ko, no? Actually, kami dalawa member kami. So, yung mga anak namin, member na rin na po namin para po matuto din po silang mag-ipon, no? So, yan po, no? So, ito po yung mga benefits natin. Unang-una, yan, meron na tayo agad suldibo, no? So, kasi dati po, pag nagsuldibo tayo, mag-ano pa tayo ng mga documents, sasabit pa natin sa Manila para ma-activate natin yung ating mutual fund. So, ngayon, ang ginawa ni IMG para po mapabilis na sa lahat ng members, matuto na po silang mag-ipon sa kanilang mutual fund.
automatic po, nag-open na po tayo ng Soldibo dito sa ating dashboard. So magta-top up na lang tayo, no? So, yan, kami nagta-top up kami lagi. So, dito po, naglalagay po kami ng as much as possible, 10,000 po ang nilalagay namin. So, dito po, meron na kaming 151 shares. Then, pag gusto nating itingnan yung ating value ng ating pera, no? So, makikita na natin siya agad dito. Yan, so ngayon, ang current tab, nasa 0.69, no? So, bumaba siya, no? So, makikita natin dito sa baba. Yan, actually, ito po yung aming number of shares, no? Meron pa kaming booking na isa. So, yung number of shares is nasa 151,000. Di ba? So, i-times lang natin dito sa NAV. So, yun na yung magiging value ng ating pera. So, dito natin makikita, actually, ano naman siya, no? So, dito sa My Fund, so, pwede tayong mag-add subscription kung gusto nating magdagdag. So, yun lang, magta-top up lang tayo. Kami, lagi po kaming magta-top up. Tapos, make sure lang po natin na yung ating code, no? Tama po, no? Correct po siya pagkalagay. Kasi po, marami pong meron kaming isang case ngayon na nagkamali po siya ng kanyang agent code. So, nailagay po sa ibang tao. Buti na lang sa kaibigan niya. Diba? So, at least naibalik yung kanyang pera. So, what if yung ibang tao yun, no? So, napakahirap po, no? Na mangungulit na ibalik yung pera mo, diba? At ang laking amount pa, no? Nasa ano. So, ngayon po, ang pinaka-minimum po na pwede natin yan, no, is 500 pesos. Yan, 500. So, top up lang tayo. Then, pag nag-next na tayo, so, proceed na po tayo dun sa payment. So, yun lang po yung pagta-top up natin dito sa ating Soldibo, no? So, pwede din po tayong request redemption, no? For example, nagkaka-emergency tayo. Tapos, may malaking pera na tayo dito. Pwede natin i-redeem. Pwede tayo mag-withdraw dito. Yan. So, meron lang siyang holding period na 6 months, no? Para hindi po sila mag-charge ng wala po tayong charges, no? So, dapat at least may 6 months tayo dito. Yan, so nandito lahat ng benefits natin, no? So meron na tayo ditong yung sinasabi nating mga insurance. So nandito na po lahat sa dashboard natin. Yan. Medyo na yung internet. Yan, so meron na tayo dito ng Fidelity. So ito yung sinasabi ko, may policy na rin to kasi nagbayad na kami ng 500. In-apply na namin siya. Meron na rin dito yung ating Everest. So ipapakita lang natin yung ating ID para sa ating free concert service. Meron na rin po dito yung aming Manila Bankers. So, since nabilong po kami sa international group, so medyo malaki po yung aming Manila Bankers, no? So, ito po yung ating vision care. Ito po yung sinasabi naming free frame, no? In 1 year, 2 frame po yung pwede nating ma-avail. So, nandito po yung guide, paano tayo mag-avail ng ating free frame, no? And ito po yung ating APS Max. Pag marami na po tayong mga investment, real estate, so kung gusto natin makatipid, pwede po tayong mag-apply dito sa ating APS Max. Then yung ating Health Protect, no, since kami qualified din po kami sa aming Health Protect, so dito na po siya nilagay. Ito po yung ating short-term healthcare. And ito naman po yung ating Neuracash, no, nandito din po siya, no, so yung mga commission, dito na po siya ilalagay, no. Hindi na po tayo problema, automatic po makikita na po natin yung ating mga balances dito. Then yung ating Kaiser Medical Center, nandito din po, no. Yan, dito po yung ID natin, yung Dominate tool, pag gusto nating matuto dito sa ating digital platform, nandito din po siya sa ating dashboard. Yan, auto-program. Yan, actually, auto-program, pwede po tayo mag-avail as much as 100,000, no? So, yung sa mga discounted, no? Kasi may mga partners din po tayo na mga car company dito. Since na meron din po kaming Kaiser, so nandito rin po yung aming Kaiser OPMS. So, pwede naman anytime, pwede ko po siyang tingnan, no? And we have also this Vault Assurance. So, ito po yung ating non-life, no? Nandito po yung sinasabi ko na pag gusto nating ng ating mga non-life na ating sasakyan, so dito na po natin siya no? So meron tayong makakaano tayo as much as 15% as our commission. Yan. So di ba dito pa lang nakakatipid na tayo. Sabi ko nga yung membership natin, no, sobra-sobra pa yung binigay sa atin ni IMG. Yan. So yan lang po yung natin, no. So dito po actually sabi ko nga yung mga bagong members, no, as much as possible, umattend po tayo ng My Portal para alam natin kung ano yung nasa loob ng ating portal. So, ito lang naman po yung papakita ko yung mga benefits natin. So, marami pa tayong matutunan dito sa ating portal. Yeah, so, may mga tanong pa ba tayo? Kasi Thank you so much, Madam EMD Hasmin. At napaka-clear po yung presentation niyo sa IMG and we understand yung mga benefits for IMG. And excited na rin po kami sa presentation ng Kaiser. Sige sir, mag-start na ba ako sir ha? Wala na silang katanungan. Ngayon ako, sis. Ay, sige bro, go. Ano yung relevance ng Kaiser sa PhilHealth?
Yung Kaiser Meron ba? kasi, oh, Discuss mo lang actually doon mamaya, ma'am. PhilHealth. Discuss Dito, mo doon sa Kaiser, ma'am. Oo, sa Kaiser mo discuss discuss ako mo. din sa Kaiser. Kaiser muna tayo. Ha? Nandito na siya. I-discuss ko na. Saglit. Sagutin mo ba, ma'am? I-discuss ko bro. Tapos dito mo makikita ano yung relevance nila sa sa PhilHealth. Oo. Sa Shout out kay Rick Roadel and Joseph Lagapa. It's now time for Kaiser. Saglit lang. Bali, dalawa pa lang yung presentation ni AMD Jasmine. Opo, dalawa. Galing dual talaga. Grabe. Yan. Saglit lang.